tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Maraming tao sa sapul kanina. Ito't pagod na pagod ako eh. May pagkain na ba dyan? Hinahanapan mo ako ng pagkain? Anong tingin mo sa akin? Kaldero? Ang ibig ko lang naman sabihin, Olga, kung nakapagluto ka na dahil nagugutom na ako. Hindi pa nga ako nakakain ng pananghalian dahil sa dami ng tao. Abay, dapat lang. Anong gusto mo? Ang palalamun kita ng palalamunin? Siya nga pala. Akin ang pera na kinita mo sa araw nito. Ano? At bakit mo kukunin? Siyempre, sa akin galing ang pinuhunan mo sa shop na yon, hindi ba? Kaya dapat lang na ibalik mo sa akin. Ano ka ba naman, Olga? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako asawa. Talagang hindi. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi kita asawa. Dahil peke ang kasal natin. Ano? At para sabihin ko sa'yo, ang seremonyas ng kasal natin at mga dokumentong pinirmahan natin ay peke. Hoy, Olga, gutom ako at pagod ako. Huwag mo akong biruin ng ganyang klaseng biro. Bakit? Sino bang nagsasabi sa'yo na nagbibiro lang ako? Totoo ang sinasabi ko. Hindi mo ako asawa dahil hindi tayo kasal. Nilomo ko lang ang mala. Olga, bakit? Hindi ko naman mahal ang babaeng ito eh. Kahit iwanan ko siya, hindi ako masasaktan. Kaya lang kung aalis ako sa bahay na ito, saan ako pupunta? Kung iiwanan ko si Olga, paano ang cellphone shop ko na pinaghirapan ko? Anong gagawin ko ngayon? Ano? Ano ka mo, pare? Pwede ang kasal ninyo ni Olga? Oo, pare. Sinabi niya sa akin, kaya agad kong binirify sa Iniso. At tama ka eh. Wala kaming pangalan doon. May ibig sabihin, niloko ka ni Olga, pare. Oo, pare. Naisa ka nung walang yung babae yan. Pero hindi bale. Lalaki ako eh. Hindi akong nawalan kundi siya. Walang nawala sa'yo, pare. Yun nga lang, dahilan ng pagpapakasal mo sa kanyang nawala. Hindi bale. Sa gandang lalaking ito, pare. Marami pa dyan, ang bayawan ang mahahanap ko. Ano kaya, pare, kung balikan mo na lang si Delia? Hindi pa sabi mo, may anak kayo. Oo. Buntisan siya ng iwanan ko. Oh, yun naman pala eh. Kung salip na maghanap ka ng iba, balikan mo na lang si Delia. At least, kilala mo siya. At mahal na mahal ka. Aalis pala ako. Baka bukas na ang uwi ko dito. At saan ka pupunta? Sa kaibigan ko. Anong gagawin mo doon? Bakit ba tanong ka ng tanong? Hindi naman tayo mag-asawa.
Hindi nga tayo mag-asawa sa papel, pero nagsama tayo bilang mag-asawa. Kaya asawa pa rin kita. Asawa pa rin kita. Parang hindi ko alam na pinakasalan mo sa akin ay ang pera ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Oh, hindi ba? Siya nga pala. Hugasan mo yung pinagkainan natin kaninang umaga dahil nakamanicure ako. Ano? Ako pinaghuhugas mo ng plato. Bakit? Asan na ba yung maid natin? Pinauwi ko muna. Dadalawa lang naman tayo na pinaglilingkuran niya. Sayang naman ang ipinangsasahod ko sa kanya kung tayong dadalawa lamang na paglalabhan niya ng damit. Bakit ang paglalaba lamang ba? Nagdamit ang trabaho niya. Maglilinis at magluluto pa siya. At kasama dyan ang paghugas ng mga plato. Pinaalis ko na nga ang katulong eh. Sino pang maghuhugas? Di ikaw. Anong ako? Hindi ako nagpaasawa sa iyo para maghugas lamang ng pinggan. At isa pa, kahit kailan ay hindi ako naghugas ng pinggan. Hindi katulad mo, nasanay sa gawaing bahay. Kaya magtrabaho ka ng gawaing bahay. Ganon ha? Ay! Ano ba? Bakit may tinapon ang vase ko? Mahal yan! Mahal! Wala akong pakialam kung mahal yan. Wala kang pakialam. Palibhasa, hindi ikaw ang bumili niyan. Linisin mo yan! Ganun palang ugali ni Olga, pare. Ay, iba siya pare. Kay Delia. Iba yung nakilala ko na Olga nung nakilala ko. Ang laki pinagbago niya. Hindi na siya yung dating Olga na mabait at mahal na mahal ako. Small brat yata ang babaeng pinakasalan mo, pare. Yun na nga eh. Lahat ng gusto, sinusunod. Hindi ko lang maibigay sa kanya yung gusto niya eh. Agad-agad nagagalit. At nagpapasimula ng away. At mukhang bibiglag eh. Maghihiwalay na raw kami. Nagkamali ka yata ng babaeng pinakasalan mo, pare. Ay, oo nga eh. Nagsisisi na nga ako eh. Bakit ko siya pinakasalan? Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa kasal? Bakit pinakasalan mo siya? Pinakasalan ko si Olga eh, hindi dahil naniniwala ako sa kasal, kundi dahil sa pera at kayamanan niya. Pera na hindi naman ako nakikinabang dahil lahat na lang inuulit niya. Ay, buti pa si Delia eh. Dahil kahit kailan hindi namin pinagtalunan tungkol sa pera. Sabi ko na sa'yo eh. Iwan mo ng Olga na yun. At balikan mo na si Delia. Mukhang tamang sinabi sa akin ni Lando eh. Babalikan ko na lang si Delia. Mahal na mahal ako nun. At naniniwala ako na makikipagbalikan siya sa akin lalo na't may anak na kami na idadahilan ko para magkabalikan kami. Pupuntahan ko siya sa bahay nilang bukas. Para akong kinakabahan. Sana si Delia ang magbukas ng pintuan. Ikaw, anong ginagawa mo dito, ha? Ano? Magandang araw po, Inay.
Huwag mo akong tawaging inay dahil hindi kita anak. Anong kailangan mo? Si Delia ho sana. Gusto ko... Wala si Delia dito. Inay, pakiusap lang. Gusto ko lang makita ang mag-ina ko. Anong sabi mo? Mag-ina mo? Ang lakas naman ng loob mong sabihing mag-ina mo? Kung ano pa kasi, nabigla lamang po ng... Hindi ba't ayaw mong kilalanin ang bata? Bakit? Nasaan ka nang kailangan ka ng anak mo, ha? Gusto mo lamang palang mag-asawa ng iba pinalabas mo pang naloloko ang anak ko sa'yo? Lumayas ka. Huwag na huwag kang bumalik na dito! Inay, pakisabi ko kay Delia na gusto ko siyang kausapin. At bakit mo siya kakausapin, ha? Bakit? Kayo pala. Hindi ko kayo agad napansin. Hindi kita anak, kaya't huwag na huwag mo akong tatawaging daddy. At kung ang sadya mo dito ay ang anak ko, wala na siya dito dahil may asawa na siya. O, sweetheart, bigay mo na yung bata sa yaya niya at kakain na tayo. Nakakatuwa naman ang batang to. Masayahin siya, tulad mo. Masayahin. Talagang masayahin ako. Dahil magmula nang dumating ka sa buhay ko, naging masaya na ako. Sus, bakit hindi mo ako pinapansin noon? Kung tutusin nga mas nauna ako kay Jojo. Ayokong marinig ang pangalan ng virus dito, ha? Oh, sorry. Naalala ko lang kasi. Ako sana ang una mong napansin kung nanligaw ako sa'yo kaagad. Napaka-torpe mo naman kasi. Gusto mo pa yatang ako ang manligaw sa'yo. Hindi bali. Ang importante, sa akin ka pa rin sa bandang huli. At makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Nagpapasalamat ako dahil sa pag-ibig na iniukol mo sa akin at sa aking anak Carlo. Asahan mo, hihigitan ko pang pagmamahal na inuukol mo sa amin ngayon at kailanman. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Dito ko matatagpo si Delia sa call center na pinagtatrabaho niya. Hindi ko naman kasi masisisi magmagulang niya na magalit sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanilang makina. Tamang-tama lang itong dating ko. Maglalabasan ng mga call center agents. Ayun. Nakita ko na siya. Patuko na siya sa kinarurulan ko. Sasarubuhin ko na. Delia? Anong ginagawa mo dito? Delia, namimiss na kita. Halika na, umuwi na tayo. Ano? Umuwi na tayo? Delia, At bakit? Mag-usap tayo. Miss na kita, sobra. Talaga? Namiss mo ako? Pwes, kung namiss mo ako, ako na may hindi kita namiss. Excuse me. Hindi kita paalisin dito hanggat hindi mo kinakusang mahiga. Jojo, pakiusap. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Delia, tulad ng sinabi ko, hindi kita paalisin dito hanggat hindi mo ako kinakausap Nag-uusap ng na matino. tayo Hindi ba't sinabi mo na sa akin ang gusto mong sabihin? At narinig ko naman. At sinagot ko ang mga tanong mo. Kaya sa palagay ko, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kaya kinalulungkot ko. Hinihintay na ako ng asawa ko. Delia? Ngayon, pwede ba? Umalis ka na sa harapan ko dahil nagmamadali ako.
break time na naman nila. Tamang-tama. Lalabas yun para magmerienda. Ayan na siya. Delia! Nandito ka na naman? Ano ba naman ang dahilan at nandito ka, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na may asawa na ako? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap kahit sandali lang? Ano bang pag-uusapan natin, ha? Wala na kami ni Olga. Ganon. Wala na kayo ng babae mo. Kaya, nakikipagbalikan ka sa akin ngayon. Pwes, para sabihin ko sa'yo, wala ka nang babalikan. Mahal mo ako, hindi ba? Oh, tama na. Minahal nga kita noon. Sobra-sobra. Halos ibigay ko sa'yo ang lahat. Pero ang ginawa mo, binaboy mo ang pag-ibig ko lang sa'yo. Ginawa mo pa ako ng isang kwento. Kesyo hindi mo anak ang pinagbubuntis ko para lamang maiwanan mo ako. Pero sa araw ding yun, ha? Nawalang parang isang bulang pag-ibig na yon. Sinayang mo na ang marugdub kong pag-ibig sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Dahil makita ka pa ng asawa ko maging dahilan pa para mag-away kami. Kaya umalis ka na! Kung hindi mo na ako mahal, sige, tatanggapin ko yun. Pero sana naman ipagkita mo sa akin ang anak ko. Anak mo? Bakit? Mayroon ka bang anak sa akin, ha? Meron akong anak na babalikan dahil sa'yo. Anak natin yun, hindi ba? Gusto ko siya makita. Gusto mo makita ang anak mo? Oo. Yung anak natin. Hindi ba sinabi mo sa akin na buntis ka noon? Oo, sinabi ko yun. Sinabi kong buntis ako. Pero hindi ba't sinabi mo na hindi mo anak ang pinagbubuntis ko? Kaya ano pa nga anak ang hinahanap mo sa akin? Wala kang anak! Hindi naman siguro sa pagkakataong ito hindi na ipagkakit sa akin hindi lang anak ko. Ang bait naman ng baby ko. Okay yung dalawa. Kung sino makasalo nitong bola ay may ice cream. Oh, Carlo, halina kayo. Nakanda na itong pagkain. Mga anak, halina kayo. Delia, Carlo! pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Ikaw na naman. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, wala kang anak? At pwede ba umalis ka na? Delia, Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Umalis ka na! Delia, parang awa mo na ako. Gusto kong makita at mayakap ang anak ko. Hindi ba't sinabi Minsan mo lang. hindi mo siya anak? Ha? Ang kulit mo! Wala kang anak! Delia? Sweetheart, nariyan ka pala. Kinalulungkot ko. Pero hindi mo na makikita ang anak mo kahit kailan. Kahit maghabol ka pa sa korte. Diyan ka na. Delia, sandali lang. Ayan mo muna mayakap ko. Mahalikan ko ang anak ko. Parang awa mo lang, Delia. Gusto kong makita yung anak natin. Patawarin mo ko, Delia. Patawarin mo ko. From the past that's tailed, but here you are to remove that pain. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Maging kontento sa kung anong meron sa atin. Dahil gaano man katotoo ang pag-ibig ng isang tao, ay meron din itong hangganan. Lalo na hindi na ibabalik dito ang pag-ibig at atensyon. At huwag abusuhin ang kabutihan ng ibang tao.
Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kung natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong